Bago pa man sumapit ang buwan ng Disyembre, kahit nga bare months lang, hudyat na ito ng pagsasabit ng mga parol ng mga makukulay na Christmas lights. Abala na ang karamihan sa paglalagay ng dekorasyon sa loob at labas ng kabahayan. Ngunit sa kabila nito, isa sa mga masasaklap na realidad ng buhay, lalo na ngayong Kapaskuhan, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang walang tinituluyan. Walang bubong na masisilungan, walang mesa na mapagsasaluhan, walang maituturing na tahanan. Maynila. Paniwala ng karamihan, ito ang lugar kung saan natutupad ang mga pangarap. Abalang mga kalsada, naglalakihang mga gusali, magagandang mga pasyalan, dito ay tiyak umano na may oportunidad na para sa iyo. Ngunit marami ay hindi pinalad o hindi kaya naman ay hindi nakayanan ang hirap na makipagsapalaran sa lungsod. Sa sobrang hirap ng buhay sa Maynila, wala nang nagawa ang iba kundi ang manirahan na lamang sa lansangan. Gaano na lamang kahirap para sa ating mga kababayan ang walang tirahan ngayong Kapaskuhan. Sa aming pagbaybay sa kalsada ng Kamaynilaan, kaliwat kanan ang mga taong ganito ang sitwasyon. Nakilala ng aming team si Nanay Leticia na galing pang Zamboanga del Norte mula sa Mindanao. 16 na taong gulang lamang nang sinubukang makipagsapalaran ni Nanay Leti sa Maynila. Bagamat sa kanyang mag-anak siya na masukan bilang katulong, hindi niya ito kinaya. Kanyang ikwinento kung paano naging mapanakit ang kanyang mga inaalagaang bata, kaya naman napagdesisyonan niyang umalis na dito. Dahil dito, walang naging sapat na ipon si Nanay Leticia para makauwi. Kaya naman ang sitwasyon ni Nanay Leticia humantong sa 4 na dekada ng palaboy-laboy sa lansangan. Wala po kayong nahihinga ng tulong mula sa mga kapatid niyo po para makauwi na po? Di, wala man silang pera din, kawawa din sila. Kaya hindi Okay rin po lang. makauwi. Hindi. Kaya naman ipinagpatuloy na lamang niya ang pakikipagsapalaran sa Maynila. Marami siyang pinasukang trabaho, lahat na ata ng maaaring itinda ay sinubukan na niya. Mahirap din sa Manila. Lahat ang nagtitindang dyaryo ako, nagtitindang gasolina. Ito, tumba ng sako. Tapos sa Bataan, nagtrabaho din ako ng tulak ng itayo ng sako ng abuno. Ano pong ginagawa niyo na para hindi po kayo malungkot? Nangalakal ako sa gabi araw. Ngalakal mineral. Kung swertihin man sa isang araw, umaabot ng 250 pesos ang kanyang kinikita sa pangangalakal. Pinakamababa na umano ang 50. Minsan nga ay wala pa umanong kita. Kung dumating man ang araw na siya ay palarin, ayon kay Nanay Leticia, ito ay kulang pa rin sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang kinakasama. Sa linggo, maraming simba-simba. Yaya, marami. Sa simbahan pagkalinggo. Marami pong nagbibigay paglinggo? Amen. Ulan init ang kuan dito. Ulan init, katakot, pero okay lang din. Paano niyo po nalalampasan? Ano pong iniisip niyo? Walain na lang minsan. Parang ano na po, nakasanayan na, Oo. nasanay na. Bago pa man siya mapunta sa Maynila at humantong sa ganitong sitwasyon ang kanyang buhay, matindi na ang kanyang pinagdaanan. Dito na naging emosyonal si Nanay Leticia. Mahirap mo. Oo, namimiss mo pero di mo makayang uwiin. Di mo na malangoy ang dagat. Malayo naman po kasi. Di ko kayang pamilya ko nga nawala, 2 piraso, namatay. Ang nabanggit ni Nanay Leticia na 2 miyembro ng kanyang pamilya ay ang 2 sa 3 niyang anak.
Trabaho ko kahit saan-saan, Cebu, kahit saan pumunta, Ilig, Cagayan, Sami City. Babalik-balik, mulabi ako Kung nakatulong. saan na po kayo nakapunta? Para makalimutan ang problema ko, pero hindi eh. Tapos namatay ng nanay ko, tapos tatay nasagasaan. Kahit ang naging asawa niya sa Mindanao ay pumanaw na bago pa man siya lumuwas ng Maynila. Ang padyak o pedicab na ito ang lagi ng akay-akay ni Nanay Leticia at ng kanyang kinakasama. Ipinundar umano nila ito sa kanilang naging kita sa pagbenta ng mga ibinibigay sa kanilang mga biyaya tulad ng mga grocery at ibang gamit. Kaya naman bukod sa pang-araw-araw na pangangailangan, isa rin sa problema nila Nanay Leticia ay ang kanilang kaligtasan. Sa katunayan, ilang beses na umanong nasira ang kanilang padyak dahil may insidenteng nababangga ito ng mga sasakyan. Nang siya naman ay aking tanungin kung anong nararamdaman niya sa nalalapit na Kapaskuhan, December na. May ano pong nasa isip niyo? Okay lang. Parang wala pong pagbabago, parang normal Ganito lang pa rin, okay lang. Ano pong ginagawa niyo pag parating na yung Pasko? Dito lang sa mga kasama namin dito sa kalye. Ano pong ginagawa niyo na? May ginagawa ba kayong kasiyahan? Hindi, magkuha lang kami, luto-luto lang, mag-init tubig, luto, yun lang. Tapos sama-sama po. Yun lang kami, magkita-kita kami sa gabi matulog, yung mga kasamaang, Ayun na po Asa- yung mga kasiyahan ganito. niyo dito. yun lang. sa 4 ng dekadang naninirahan sa lansangan, umaasa pa rin siya ngayong Kapaskuhan na matupad ang kanyang matagal ng hiling. Ito ay ang makauwi na ng probinsya para makasama ang kanyang pamilya at makausap na ang nag-iisa na lamang niyang anak. Sa ibang parte ng Kamaynilaan, isa pang kwento ang aking napakinggan. Pareho ito ng sitwasyon ng kay Nanay Leti, ngunit ibang rason naman ang pinag-ugatan nito. Kaya kami napadpad dito, dahil na kami pinabalik doon. Inaaras kami po sa demolish. Ano pong dahilan daw? Bakit daw po i-demolish yung mga bahay niyo? Pinapalis po kami kung walang dahilan. Kinukuhaan sa mga, hindi ko alam kung sinong tao nasa likod. Bakit kami demolish? August 1 ngayong taon ang gibain at paalisin ang pamilya ni Tatay Carlito sa kanilang tinutuluyan. Walang nagawa ang kanyang pamilya, kundi ang manirahan na lamang sa lansangan. Kumusta naman? Mahirap talaga. Nasa labas ka, wala kang tulugan. Lalo na kung tingulan. Kunting pagkain. Binigyan naman umano sila ng pera para makapagsimulang muli, pero ayon kay Tatay, kulang na kulang ito. Yung 10,000 pa nilang binigay, naipagamot ko pa na ito. Kahit na may iniindang sakit, hindi nito napigilan si Tatay Carlito para maghanap buhay. Baliwala ang impeksyon sa kanyang daliri, tuloy pa rin ang kanyang pagsusumikap sa araw-araw para lamang may makain ang kanyang pamilya. 4 na buwan na ang nakalipas nang ma-demolish ang bahay ng pamilya ni Tatay Carlito, ngunit damang-dama pa rin niya ang hinagpis at sakit na mawalan ng tirahan. Wala naman kami ginagawang masama. Sana naman siya, maawa naman sila sa amin. Isa lamang umano sila Tatay Carlito sa tinatayang 200 pamilya na kasabay nilang nawalan ng tirahan. Masaklap na ngayon ang unang beses nasasapit ang Pasko na wala silang bubong na masisilungan. Bali, ito po yung unang Pasko nyo na nasa lansangan. Totoo Gaano yan. po kalungkot yun, Tay? Nako, kaiyak-iyak na nga tayo eh. Kasi ito lang naranasan namin na mahirap.
Ayaw namin ng ganito, pero wala kami magawa. Ito lang talaga ang buhay namin. Yata, kapalaran. Kahit na ang dating pamayanang kinabibilangan ni Tatay Carlito ay kapwa niya mga kapuspalad, ay bukas sila sa pagbibigayan, lalo na umano sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang pamilya, ang araw-araw na nilang pamumuhay ay nakadepende na lamang sa swerte at kabutihan ng mga tao sa lansangan. Sa pagsapit ng gabi, lahat ay nagagalak. Simula na kasi ito ng pagpapailaw sa mga makukulay na Christmas lights sa mga iba't ibang pasyalan. Ngunit para sa mga taong nasa lansangan, simula na naman ito ng panibagong pagsubok. Ang simoy ng malamig na hangin na hinihintay ng karamihan sa Kapaskuhan ay siyang iniinda ng ilan sa ating kababayang nasa lansangan. Kaakibat din dito ang peligrong hatid ng madilim na gabi. Isa ito sa tinitiis ng pamilya ni Nanay Esperanza. Tulad ng pamilya ni Tatay Carlito, unang beses din para sa kanila na sumapit ang Kapaskuhan na nasa lansangan. Ngunit ang kaibahan, hindi inaasahang pangyayari ang dahilan nito. Pagkagising na lang po namin ng mag-ina, nagulat na lang po kami na nasusunog na pala yung bahay ng kapitbahay namin. Ang sabi lang nila na nag-overheat daw yung electric fan or na sa computeran. Ano yun? Natupok po yung buong bahay niyo? Opo, lahat po. Halos po lahat wala pong natira. Kaya naman natupok umano ang kanilang buong bahay nito lamang Oktubre. Ang mas masaklap pa dito, wala silang naisalbang gamit, tanging ang suot lamang nilang mga damit. Mahirap po kasi po pag umuulan, hindi po namin alam kung saan kami sisilong. Tapos hindi po namin alam kung saan kami maliligo, kung saan papasok yung mga kapatid ko, yung mga anak ko. Kaya naman araw-araw na nagtitinda ng sampagita ang buong pamilya. Kamusta naman ang kita ng sampagita? Maayos naman po, minsan nagkakaulian. Pag siniswerte, magkano yung kita niyo sa isang? Mga 400, gano'n. Pag minalas-malas, pag ganun. 150 lang. Ayun na yung pinakamababa. Kahit nga si Nanay Esperanza, hindi iniinda ang katandaan at peligro sa kalsada. Dala-dala ang pag-asang makaipon at makapagpundar para muli nang makaupa ng bahay. Bagamat mapait ang kanilang sitwasyon ngayong Kapaskuhan, itinuturing na nilang regalo na lahat sila ay ligtas at buo pa rin ang kanilang pamilya. Ayon sa isinagawang pag-aaral ng World Population Review, ang Pilipinas ay kasama sa 10 may pinakamataas na datos pagdating sa homeless population. Base sa taya ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2018, 4.5 million ang homeless population sa bansa. 2/3 o 3 milyon dito ay nasa Kamaynilaan. Ayon naman sa survey ng Social Weather Stations noong 2019, mahigit 300,000 mga kabataan ay palaboy-laboy lamang sa lansangan. Ang mga nasabing datos ay bago pa man dumating ang COVID pandemic, kaya naman hindi nakakapagtakang mas tumaas pa ito. Higit lalong patuloy ang pagtaas ng inflation rate sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong 2 programa ang pamahalaan para sa isyung ito. Una na rito ang 4PH program o ang pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Layo nito na magtayo ng milyong-milyong housing units bawat taon na sa murang halaga ipagkakaloob sa mga mahihirap hanggang middle wage earners. Sa kabila ng magandang hangarin nito, hindi mapapabilang dito ang mga taong nasa lansangan. Ito ay dahil kailangang aktibong miyembro ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig na dapat ay 2 taon ka na may hulog dito. Malinaw na wala silang kakayahan para abutin ang requirement na ito. Isa pa sa programa ng pamahalaan ay ang Oplan Pag-abot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim nito ay inaalok ang mga individual na makabalik sa kani-kanilang mga probinsya, mabigyan ng temporaryong tirahan o di kaya naman ay pangmatagalan
na tirahan sa mga residential centers. Ito ang posibleng maging sagot sa hiling ni Nanay Leticia ng pamilya ni Nanay Esperanza at pamilya ni Tatay Carlito. Ngunit ayon sa kanila, hindi sapat ang mapagkalooban ng bahay. Hangad nila ang mabigyan ng puhunan para makapagnegosyo o mabigyan ng oportunidad sa magandang trabaho. Ito ay dahil kung wala ang alin sa mga ito, natatakot silang humantong muli sa pagtira sa lansangan. Tahanan, mula sa salitang tahan na ibig sabihin ay pagkalinga, pagtigil ng pag-iyak o pagpawi ng kalungkutan. Ika nga, ang tahanan ay place of tahan, place of peace. Marahil ang sasabihin ng iba ay tahanan ng maituturing ang ating pamilya. Ngunit iba ang pakiramdam at kapayapaan sa ating isipan kapag may bubong na masisilungan, hapag na mapagsasaluhan at may tuturing na mauuwi ang tahanan.